Ayoko na ng ganitong buhay. Hindi ko kayang magpatawad. Talaga kapag binago ni Lord, Gusto ko nang magbago. Ginawa ko naman lahat ah. Hirap na ako sa sakit na ito. magiging faithful na ako. Ang sarap maglingkod kay Ang Lord. lahat daw ng bawal masarap gawin. Nais ko na makawala sa ganitong sitwasyon. Ayoko na! Nagbabasa na ako ng Bible. Gusto ko na mamatay! Sino bang dapat lapitan ko? Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sister Dory Villanueva at ito ang programang Life Giver. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral sa isang magandang paaralan na kung saan itinuturo ang mga magagandang values na nakabase sa salita ng Diyos at si Jesus ang kinikilalang Panginoon. Isang pinakamagandang pabaon ng aming alma mater para sa kanyang mag-aaral. Tunghayan po natin ang patotoo ni Sister Jella Liaño, isang consistent, excellent, and honor student ng Jesus is Lord Colleges Foundation na ngayon ay isa ng successful professional. Naniniwala ako na kahit pinakabeterano ng sundalo sa giyera ay may kaba pa rin sa bawat bakbakan. Pero hindi hadlang ang kaba sa tagumpay sa laban, lalo na kung ang laban ay kasama sa calling ng Diyos sa buhay natin. Jella, what was your answer? Sa JILCF or Jesus is Lord Colleges Foundation ako mas nahasa sa larangan ng pakikipaglaban. Napili ako ng school to be its representative and I underwent extensive training to win awards for the school. Sa JIL kasi, we're given coaches. So, naka-pull out kami from classes. Tapos may period na minsan hindi na ako pumapasok hindi na ako umuupo sa classroom ko. Kasi, ayun, dire-diretso yung training, ganyan. And I'm thankful dahil magagaling naman yung mga coaches ko. And very supportive sila. Na-inspire ako na mag-aral pang mabuti. Halos 1 taong pinag-pray ko yon kung saan ko sila ililipat na school. At sa Bulacan, na malapit lang dito sa amin, ang nakita ko lang talaga, JIL. Yun yung school na yung Christian values madidevelop sa buhay nila. It was the hand of God talaga na nag-lead us sa JIL sila dalhin. May I call on Jen Renella Leandro? Ang unang laban at unang panalo ay nasundan pa ng maraming pagkakataon. My school instilled in me a very good foundation para lumaban ng may excellence sa bawat kompetisyon. Ito ang dala-dala ko hanggang magkolehiyon na ako at hanggang sa pagkuha ko ng master's degree. What I distinctly remember was when I was in grade 6. Sunod-sunod kasi talaga yung contest, tapos iba-iba siya. Tapos yung coach ko, dinala ako sa guidance. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Ba't ganyan? Kasi yung parang papasike niya ako na-feel mo na yung mga kasama mo, nanalo, ikaw, natalo. Parang, I did not give it much thought then. Now, looking back, there was an effort din na to give moral support din to the student. And syempre, na-appreciate ko yun. It prepared me. Yung mga, hindi lang kasi siya everyday na lessons in school, you take exams, hindi lang ganun yung naging experience ko sa JIL eh. So, it taught me to be tough, to deal with different people, and syempre, nahasa rin ako yung nilalabas ka sa school, tapos lumalaban ka with other students from other schools. So, syempre, ibang exposure din yun. I've always believed that all my dreams would come true. Ang pagpunta ko sa Poland ay isa sa mga realization nito. Siyempre, kinabahan pa rin ako noon.
Kaya ko ba? Will I shine for Jesus? Pero yung kaba ay na-overcome naman ng pananampalataya sa Diyos. Na kaya ko naman with the support of my family and syempre ni Lord. I wanted the Erasmus since around 2008-2009. Pinag-aralan ko yung program, pinag-aralan ko yung proseso, pinag-aralan ko pati kung anong countries yung gusto ko, anong program. And in the Philippines, there are only 2 slots for the category I'm qualified for. So isipin mo, kung di thousands na nag-a-apply, ano yung fighting chance ko na makapasok dun sa 2 slots? April 2014, lumabas siya, waitlisted ako. So, dun sa 2 slots, may 2 nakapasok, tapos may 2 reserved. Nasa reserved ako. Patapos ng August, I got an email na asking about the scholarship. Eventually, a few weeks later, nag-grant na yung scholarship sa akin. Ako pagka ganong may pangarap sila, pray lang ako ng pray. And at the same time, nag-iipon ako unti-unti. Kasi naniniwala ako sa faith coupled with works. Nang tugunin yata ng Panginoon, 2014 na. So it was 6 years. Pero ang nakakatuwa sa Panginoon kasi, kahit tayo kung minsan nakakaligtaan natin yung dreams natin, we forget our dreams. But God doesn't forget our dreams. He's so faithful. Wow, Lord. I mean, it's really orchestrated. Na kung ako yun, hindi ko kayang planuhin yun eh. Tapos talagang one step at a time, every day. Alam ko na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko. May mga pangarap pa rin ako at alam kong aakayin ako ng Diyos hanggang marating ko ang aking mga pangarap. Sa ngayon, kung saan ako inilagay ng Diyos, I make sure that I allow God to fulfill His calling upon me. Nung maliit siya, hanggang paglaki, kala ko bubunening lang no, hanggang pag-aaral, hanggang paglaki. Nitong nung mag-grade school na, hanggang ngayon nagulat ako. Iba ang power at yung kanyang pananaw at lakas loob pala. Hindi pala siya yung parang bubunening. Nagulat nga ako na hanggang ngayon nag-aaral pa rin siya, master niya. Sa family na kasama si God, mararating at bibigay lahat at comfort, ganun, protection, guidance, lahat. Sa buhay ng Kristiyano, it's not all the time that you're in Mount Sinai. Parang may moments na high ka. Pero wala doon yung work eh. Ang work is pag bumaba ka na ng bundok. And does it mean ba na hindi kanya kinakausap na nawawala yung hand niya sa'yo? Hindi naman eh. So parang persevere lang. Ginawa na niya before eh. Like, katulad ng Erasmus na talagang I can't see beyond what's after the next day, ganyan. I just have faith na si Lord ang nagsabi, else hakbang lang ako kung saan niya ako dalhin. Madalas mahirap abutin ang ating mga pangarap, pero nakakaya ko because I know that God has a plan for me here. Para sa akin, training ground din ito ng Diyos sa susunod ko pang assignment mula sa Kanya. A life yielded to God will always be victorious and a reflection of the excellence of the God we serve. Jella, patuloy na sa lahat ng pangarap mo, lagi mo akong kasama sa mga panalangin, pero ang lagi kong ibinibilin sa'yo, huwag na huwag kang hihiwalay sa Panginoon. Huwag kang pupunta o magpaplano sa lugar na hindi mo makakasama siya. At huwag ka ring magpaplano ng mga bagay na alam mo na hindi i-bless ng Panginoon. Keep on growing. No? And as you mature, sana ay matupad lahat ng pangarap mo at higit sa lahat, matagpuan mo na yung ibibigay sa iyo ng Panginoon. Welcome sa Life Giver, Sister Jella. At salamat for allowing us to feature your testimony as an excellent student and professional. Thank you for having me here. Sa pag-aaral at sa lahat ng buhay sa labas ng eskwelahan, ano ba ang dapat maging motivation natin para lang tayong maging excellent?
Well, isa lang naman po ang pamantayan natin, dapat si Lord lang talaga. Kasi kung siya yung talagang nasa sentro at siya lang yung iniisip mo, 'di ba? Sabi nga, whatever you do, do it all for the glory of God. So, you will always strive for excellence. Okay. Sa iyong karanasan, how do you balance excellence and humility? Bakit parehong mahalaga ang dalawang ito? Excellence and humility. Excellence and humility. Well, sabi po sa Bible, 'di ba? Humility precedes honor. So, actually in our lives, napakadaling mawala kung ang focus mo is success and being excellent. Kung yun lang, kung wala si Lord. So, it's so easy to judge yourself or to put pressure po, 'di ba? Na parang I have to do this, I have to be successful kasi kunwari kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Pero pag si Lord kasi yung tinitignan mo, if you do things na I'll do this for the Lord, for His glory, and not for my own, di parang hindi mo kahit kailan mapapantayan yun eh. Okay. Ayun. So, and of course, syempre, yun nga, katulad ng binanggit ko kanina, humility precedes honor. So, laging may pangbalanse. Marami pa po kaming pag-uusapan ni Sister Jella, kaya tutok lamang po kayo at magbabalik kami. You are still watching Life Giver at kasama ka pa din po si Sister Jella. Kahit na medyo matagal na ang mga taong estudyante ka noon sa JIL, ano ba ang best memories mo sa JIL CF? Higit sang dekada na nga po yun. No? Siguro, best memories ko nun, of course, yung mga field trips. Siyempre, bata ako noon, elementary, high school. So, yun yung masasayang memories ko. And also yung mga contests. Kasi po, I was blessed to represent po yung school sa mga contests po sa labas. So, yung mga Bulprisa, Presscon, pati yung mga math competitions, ayan po. So, nirepresent ko po yung school. Paano ka inihanda ng mga karanasan mo sa JILCF sa pagharap mo sa buhay pagkatapos ng formal schooling? Siguro po, ang pinaka-crucial po sa naging karanasan ko sa JIL is yung spiritual formation. Kasi po, pumasok po ako sa JIL nung grade 3 ako. So, hanggang matapos ang high school. So, I spent 8 years in the school. So, yun din po yung formative years ko. And isa naman po sa pinagmamalaki po ng school is it's a Christian school, so it's based on the Bible and teachings po ni Jesus Christ. So, naging strong po yung foundation na ito sa akin. Na nung umalis na po ako sa JIL, nag-college, and pumasok na po sa professional world, yun, hindi na po yun mawawala. Kasi po, yun po yung naging foundation. Natanim na sa'yo. Yes. Sa iyong karanasan as an adult, ano-ano pa ang mga pangyayari sa iyong buhay na tila ba ayaw mo sa simula, pero it turns out yun pala ang talagang gusto ng Diyos sa iyong buhay dahil iyon ang makabubuti para sa iyo? Well, I have, siguro po dalawa po yung makikwento ko po dyan. Una po is yung pagsusulat, journalism. Grade 5 po ako nung grade 5, nung inopen na po yung Junior Visionaries. Ito po yung school paper sa JIL, sa school. And nung pinag-a-apply po kami, ayoko pong mag-apply. So, hindi nga po ako nag-submit ng essay kasi hindi ako interesado. Tapos, siguro po twice yata akong kinausap ng teacher ko na mag-submit kasi they wanted me to be part of the club. So, sige, parang, nung una ayoko, pero di siya nag-comply naman ako. And then, little did I know na yung palang yung pagsali ko po sa school org na Junior Visionaries is yun po yung, like, I spent 10 years doing campus journalism. And also, nung college, I took up AB Communication. So, yun po yung naging hilig ko, yun po yung naging interest ko, yun yung naging training ko. Ayun. Okay. And then, yung isa pa po is sa PR. Yung first work ko po talaga is in a PR company. At first, hindi ko po siya nagustuhan, kaya 6 months lang ako doon. But then, after, nung lumipat na po ako sa government,
ang naging work ko doon is also doing public relations and public relations and media relations. So, naging ano rin po yun, nakatulong din po yun sa... Nakatulong sa work yung ko. profession. Opo, yes. Ang sabi nga po ng Proverbs 19:21, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ibang plano mo, ang sinunod mo ang Panginoon, naging successful ka ngayon. At ano-ano ang paraan na ginagawa mo to testify about the Lord Jesus Christ and all He has done for you sa workplace mo ngayon, at ano-ano ang work values from the Word of God na ina-apply mo sa trabaho mo ngayon. Sa trabaho ko po ngayon, meron po kaming Christian fellowship doon. Ang tawag po is Lifecom, CSC Lifecom. So, naging miyembro po ako noon. And every week po, meron kaming weekly Bible study. So, I regularly attend that. And also, paminsan-minsan, nabibigyan po ako ng assignment. So, ako yung nagtuturo. Praise the Lord. At ang Philippians 4:8, ito po ang sinasabi ng Panginoon. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Think about such things. At ano ang Bible verse na maaari mong ibahagi to inspire the people to become good student and pursue their dream? Well, ang guiding verse ko in pursuing your dreams is Joshua 1 verse 9. Ang sabi doon ay, have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Okay. Tama yun. Kasi po madali po tayong madali tayong matakot, lalo na sa mga balita, lalo na pag pagpupunta ka or alis ka sa comfort zone mo, nakakatakot siya. And especially, for example, syempre, yung mga magulang mo o yung mga tao sa paligid mo, minsan pinipigilan ka pa kasi nga, ay, wag ka na dyan kasi natatakot sila. Pero kaya yun yung naging guiding verse ko is, siguro it also fuels me kasi medyo may pagka-adventurous din ako. So, hindi, basta nasa akin si Lord at naki-Lord ako, hindi ako dapat matakot. Okay. Diyan lamang po kayo at magbabalik muli ang Life Giver. Stay tuned. Kayo po ay nanonood pa din ng Life Giver. At bago po tayo magtapos, ay mananalangin po tayo. At ang ating pong panalangin ay diringgin lamang ng Panginoon at sasagutin lamang ng Panginoon kapag tayo ay anak ng Diyos. Sa lahat ng buhay natin, merong humihingi ng pera. Hindi nyo bibigyan. Anak nyo, humihingi, agad bibigyan nyo. Kaya po tayo ay maging mga anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilalang ng Diyos. Iisa po ang anak ng Diyos, Panginoong Hesukristo. At tayo po ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos dito po sa John 1:12. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ang sino mang tatanggap sa ating Panginoong Hesus at mananampalataya sa kanyang puso na si Hesus ay Panginoon, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Tayo po ay mananalangin, dapat po ay anak tayo ng Diyos.
dapat po ay tanggapin natin ang Panginoong Hesus. Manampalataya tayo, tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang Diyos at Panginoon ng ating buhay. Kaya mananalangin po tayo. Gusto po ninyong sumunod sa panalangin ito at maging anak na tayo ng Diyos. Lahat po tayo ay yumuko at pumikit. Itaas ang isang kamay natin bilang tanda ng pagsusuko ng buhay sa Panginoong Hesus. Sumunod po ang lahat sa panalangin ito. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat-lahat ng kasalanan na nagawa ko, naisip ko, nasalita ko. Patawarin mo po ako, Panginoong Hesukristo. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Hesus, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas, manggagamot ng aking buhay. Salamat po, Panginoong Hesus. Subaybayan mo po ako ng iyong Espiritu Santo na hindi na ako mawala sa kamay mo. Salamat po, Panginoong Hesukristo. Ako na lamang po ang mananalangin. Dakilang Diyos, Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang mga tumanggap sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Mula po ngayon, ikaw ang maging life giver. Life giver. Ikaw ang magbigay ng buhay na walang hanggan. Ikaw ang magbigay ng kasaganaan ng buhay. Kasaganaan sa salapi, sa kinakain, sa lahat ng area ng kanilang buhay. Panginoon, subaybayan mo po ang mga anak mo na tumanggap sa iyo bilang Diyos at Panginoon ng kanilang buhay. Panginoon, itinataas ko po din po sa iyo, Sister Jella, Panginoong Hesus, buksan mo ang pintuan at mga bintana ng langit. Ibuhos sa Kanya ang iyong pagpapala at pagpapala mula sa langit. Mula sa langit. Ikaw po ang magbigay ng direksyon sa Kanya at pagpalain mo ang Kanyang pamilya in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Ihanda mo po ang mga pagpapala at pagpapala na inihanda mo para sa Kanya. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Jella, sa pagbabahagi mo ng iyong testimony sa Life Giver. Thank you, Sister Dory, for this opportunity to share my testimony in your show. Para po sa mga kabataan na feeling lost, o kaya ay nanglulumo sila, o kaya ay malungkot, isipin na lang natin na si Lord ang ating sandigan at hindi na tayo iiwan ni hindi pababayaan. Sa inyo pong mga nanonood ngayon, ina-encourage ko po kayo na mag-testify because Jesus is our life giver. Nawa po ay panghawakan natin ang mga salita ng Panginoon na nagsasabing kailanman ay hindi niya tayo iiwan at pababayaan sapagkat napakaganda ng plano niya sa ating mga buhay, maging sa inyong mga nag-aaral pa lamang. Samantala, patuloy po kayong sumubaybay sa Life Giver at tunghayan ang marami pang kwento ng pagpapala, kagalingan at mga binagong buhay ng ating mga kapatiran. Maligod rin po namin kayong inaanyayahan na magbahagi ng inyong patotoo. And for those who followed us in prayer of acceptance and acknowledging Jesus is Lord and personal Lord and Savior, please feel free to send us a message, follow, and email us in our social media accounts na naka-flash sa inyong TV screen. Muli, ako po si Sister Dory Villanueva na nagsasabing,
Jesus saves. Jesus cares. Jesus is the life giver. God bless you more and more.